Magandang gabi po, mga ka-BK. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At tunghayan po muli natin ang pagpapatuloy ng kwento ni Islaw at ng kanyang alagang kalabaw. Pakinggan natin. Pinainom ni Mang Isidro ng tubig si Kadyo. Ngunit matapos nun, ay tila walang nangyari. Pinagmamasdan lang namin si Kadyo. At parang wala naman naging epekto sa kanya. Naaalala ko tuloy ang sinabi ng aswang kanina na kung maaagapan ng manggagamot at kung may kakayahan ang manggagamot ay maaari pang mapagaling si Kadyo. Kaya nga lamang sa mga sandaling ito ay wala talaga akong nakikitang pagbabago sa kalagayan ni Kadyo. Nung mga sandaling yun, ay nagkakaroon na ako ng mga agam-agam na kung ang pagkagamot ba para kay Kadyo ay umabot ba o hindi. Makalipas ang kalahating oras, ay sumuka si Kadyo. Sumuka ito ng napakaitim na likido at napakabaho nito. Parang pinagsama-samang mga dumi na nagmula sa sikmura ni Kadyo. Nakasusulasok ang amoy nito. Biglang umalingasaw ang buong kabayan nang nakasusulasok na amoy na yun. At halos maduwal-duwal kaming lahat na naroroon. Si Kapitan ay halos tumirik-tirik pa ang mga mata. Sa sobrang baho at halos hindi na neto makayanan ang naaamoy. Ngunit kasabay nun, ay tila nakarinig kami ng pagdagundong. Parang yumanig ng bahagya ang lupa. At parang may nalaglag na napakabigat na bagay. Napakapit sila Kapitan sa dingding ng kubo sapagkat nagsipag-ugaan maging ang mga kasangkapan sa loob ng bahay nila Mang Isidro. Nagsipaglaglagan na ang mga baso at iba pang mga gamit sa loob ng bahay. Subalit hindi pa rin natitinag si Mang Isidro. Patuloy pa rin ito sa pagdarasal sa kanyang altar, habang patuloy pa rin ang gamutan kay Kadyo. Ako naman ay hindi ko rin alam ang aking gagawin. At nag-aantay lamang ako ng abiso mula kay Mang Isidro. Nang maya-maya pa, ay sumenyas lamang si Mang Isidro. Hayaan niyo lamang at lilipas din yan. Sambit pa nito na kalmadong-kalmado lamang ang boses. Ang salitang iyon ni Mang Isidro ay parang malamig na tubig na bumuho sa akin at agad-agad ay napakalma ako. At kagaya nga ng kanyang sinabi, ay ilang sandali lamang tumigil na ang pag-uga ng bahay at nakaramdam na ako ng kapayapaan sa kapaligiran.
Muli ay nagsalita si Mang Isidro. Madali. Sunugin niyo ang isinukang yan ni Kadyo. Madali. Utos kaagad ni Mang Isidro. Kung ket ako na ang nagkusa, humingi na lamang ako ng papel upang dun ilagay ang isinuka ni Kadyo. Nakasusulasok ang amoy nito. Buti na lamang at tinulungan din ako nila Mang Ipe at Aling Cheding. Lumabas kami ng bahay kubo at dun namin ito susunugin. Ngunit pagkalabas pa lamang ng bahay kubo, ay bumulong na sa akin si Mang Ipe. Islaw, naririnig mo ba yun? Nakakarinig ako ng mga huni. At huni yun ng mga tiktik. Bulong pa ni Mang Ipe. At sinabayan naman iyon ng pagtango ni Aling Cheding bilang pagsang-ayon kay Mang Ipe. Kung ket naisip ko na, kinakailangan na naming madaliin ito. Habang hawak-hawak ang sulo, ay sisindihan ko na ito nang biglang umihip ng malakas ang hangin. Tinakpan ko pa ang sulo upang huwag mamatay iyong apoy. Nang maya-maya pa, ay nakarinig muli ako ng malalakas na yabag. Sa pagkakaalala ko, ay 2 yabag yun, subalit naramdaman kong may pagyanig sa paligid. At maging si Mang Ipe at Aling Cheding ay naramdaman din yun. Napakapit tuloy si Aling Cheding sa kanyang asawa. Paggalingon ko sa paligid, ay dun ko pa lamang nabungaran yung dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. Naroroon lamang ito sa labas ng bakod at tila nakabantay. Nagulat pa ako ng bahagya nung makita ko ito, sapagkat hindi pa rin ako nasasanay at kamangha-mangha talagang nilalang. Nakatayo lamang ito doon at taimtim na nagbabantay sa paligid. Nang tiningnan ko si Mang Ipe at Aling Cheding, tila di nila alintana ang dambuhalang nilalang. Hindi nila ito nakikita. At kasabay ng pagkakita ko sa dambuhalang nilalang, ay humina na ang pag-ihip ng hangin. Ibinalot namin sa sangkatutak na papel ang mga bagay na idinuwal ni Kadyo. At saka yun nilayaban. Ilang sandali pa, ay nakaramdam muli kami ng paghangin sa paligid. At maya-maya din, ay biglang umangil ang dambuhalang nilalang at tumingin ito sa isang puno malapit doon sa bakuran. Ilang sandali lamang, tuluyan nang tumigil ang paghangin sa paligid matapos itong tingnan ng dambuhalang nilalang. At doon pa lamang namin tuluyan ng nasindihan ang aming susunugin. Nang matubok na ng apoy, ay saka ko na ito ibinaon sa lupa. Nananatiling nasa labas ng bakod ang dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw, hanggang sa pumasok na kami sa loob ng bahay ni Mang Isidro. Pagkapasok namin,
ay kalmado na si Kadyo. Hindi na ito mukhang aburido at hindi na mukhang may kakaiba. Ngayon ay tila nanumbalik na siya sa dati. Iyon nga lamang. Mukha siyang pagod na pagod at namumutla. Kasunod nun ay nagsalita na si Mang Isidro. Sa ngayon ay medyo maayos-ayos na ang kalagayan ni Kadyo. Magandang balita. Naagapan natin ang kanyang pagkaaswang. Kaya nga lamang ay hindi pa siya tuluyang magaling. Kinakailangan niyo pa siyang ibalik dito sa mga susunod na araw. Ngunit sa ngayon ay ligtas na siya sa kapamakan mula sa paghahawa ng aswang. Sambit pa ni Mang Isidro. Dahil doon ay abot-abot ang pasasalamat ni Mang Ipe at Aling Cheding kay Mang Isidro. Napahagulgul na si Aling Cheding sa labis na tuwa at pasasalamat. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ako'y naging tulay lamang. Magpasalamat tayo sa kapangyarihan ng Diyos Ama at ganon din sa mga kaibigan niyong naririto na walang patumanggang nagsakripisyo para sa inyong anak. Sambit pa ni Mang Isidro, sabay turo sa amin. Kung kaya't halos maglumuhod si Aling Cheding at si Mang Ipe sa kakapasalamat sa amin, lalo na kay Kapitan. Wala yun, Aling Cheding. Mang Ipe, o baliwala yun. Huwag niyong intindihin yan. Sino-sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo magkakabaryo lamang? Sambit pa ni Kapitan. At ganun din ang naging tugon nila Mang Ambo at Mang Berting. Nang magsalitang muli si Mang Isidro. Siya nga pala, Cheding, Ipe, baka iiwasan ninyo muna ang mga pagkain na laman loob at mga hilaw o kaya kinilaw. Lalo na ang mga atay at yung iba pang mga laman loob. Hanggat maaari ay panay mga gulay muna ang inyong kakainin. Hanggang sa tuluyan ang gumaling si Kadyo. Sambit pa ni Mang Isidro na siya namang tinandaan ng mag-asawa para na rin sa tuluyang paggaling ni Kadyo. At maraming salamat din sa inyo, Kapitan, sa inyo. Utoy, Berting, Ambo, maraming salamat. Ngunit lalo na sa iyo, Islaw, maraming salamat. At mabuti na lamang ay nagapi ninyo ang aswang na iyon. Dahil kung hindi nyo nagapi, kaagad-agad ay manganganib ang inyong baryo at ang inyong mga kabaryo. Nakahanda na silang sugurin ang inyong baryo upang doon sila manirahan at doon sila magpaparami ng kanilang angkan. Sambit pa ni Mang Isidro. Ganun po ba? Ganun po ba, Mang Isidro? Tanong pa ni Kapitan. Oo.
Ganun nga ayun, Kapitan. Namimili ang mga yan ng mga lugar na kung saan maaari silang magpadami at magpalakas. At yung baryo ninyo, sa kasalukuyan ay walang manggagamot na maaaring kumalaban sa kanila. Kung meron man, ay napaalis na nila. O di kaya'y kinitil na nila ang buhay. Mahalaga sa mga nilalang na yan ang ganyang lugar, sapagkat maaari itong pagmulan ng mga makabagong henerasyon ng kanilang angkan. Kung kaya't salamat sa inyo. Dagdag pa ni Mang Isidro. Magbubukang liwayway na nung mga sandaling yun. At saka pa lamang kami nagpaalam kay Mang Isidro. Nauna nang lumabas sila, Kapitan. At nang papalabas na ako, ay tinawag ako ni Mang Isidro. Mahusay ang iyong ginawa kanina, Islaw. At napakalakas ng iyong subaybay. Sambit sa akin ni Mang Isidro. Nakita niyo po ba yun, Mang Isidro? Tanong ko. Tumango lamang si Mang Isidro. Oo, Islaw. At nakabantay siya riyan, diyan sa labas ng bakuran. Nagmamatsyag. Nakasubaybay sa iyo. Sambit pa ni Mang Isidro. Dahil doon ay nagpasalamat na rin ako. At saka nagpaalam na rin ako upang makauwi na kami. Pagkalabas ko, ay nakasilip na ang haring araw hanggang sa pagbiyahe namin pauwi. Si Kadyo naman ay nakatulog na habang bumabiyahe kami. Si Kapitan naman ay hindi matigil-tigil sa pagsasalita. Alam niyo ba, ay hindi ko maaaring palagpasin ang pagkakataong ito. Talagang pinahanga mo ako, Islaw. Talaga naman. Kitang-kita ko kung papaano mo iambalos ang aswang kanina. Sambit pa ni Kapitan. Sa sinabing yun ni Kapitan, parang hindi ako makapaniwala. Sapagkat hindi naman ako ang sumuntok at nagbalibag sa aswang. Kung hindi ang dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. Totoo nga. Talagang tunay. Si Islaw ay nagtataglay ng lakas ng 10 kalabaw. Dagdag pa ni Kapitan. Nang magsalita rin si Tatay. Oo. Alam mo ba, Kapitan? Ngayon ko lamang din niya nasaksiyan. Ngayon ko lamang nasaksiyan ang aking anak na nakipaglaban. At hindi lang basta-basta ang nakipaglaban. At hindi rin basta-basta ang kalaban. Kundi mga napakalalakas na aswang. Pero hindi na ako nagulat riyan, Kapitan. Sapagkat kanino pa ba magmamana ang anak ko? Kung di sa kanyang ama lamang. Hindi ba, Kapitan? Sambit pa ni Tatay. Tama ka naman dyan, Utoy. Tama ka dyan. Alam mo
Hindi naman din sa nagmamayabang ako no? Ngunit kung ako lamang, kayang-kaya ko na silang talunin. Kahit ako lamang mag-isa. Sambit pa ni Kapitan. Tulog ka ba, Kapitan? Tugon naman ni Mang Ambo. Habang nasa unahan at nagtitimon sa kalabaw. Oo! Nakita mo ba kanina, Ambo? Hindi makalapit ang mga aswang sa atin. Buti na lamang. At naroon ako. Kung di baka nabiktima ka na ng aswang, Ambo. Dagdag pa ni Kapitan. Tama ka, Kapitan. Tama ka. Maraming salamat, Kapitan, ha? Maraming salamat sa pagligtas sa aking buhay. Tugon naman ni Mang Ambo. Tama, Kapitan. Nakita ko din yun Nahimatay pa nga si Ambo kanina. Buti na lamang at naririyan ka talaga, Kapitan. Binantayan mo si Ambo. Dagdag pa ni Mang Berting. Patuloy pa rin ang kwentuhan nila, Kapitan. Ni Tatay, ni Mang Ambo, at ni Mang Berting. Subalit ni minsan ay hindi nila nabanggit ang dambuhalang nilalang na may ulo ng kalabaw. Maaari nga bang ako lamang ang nakakakita sa nilalang na yun? Ngunit bigla akong naalala na hindi lamang pala ako. Si Mang Isidro ay nakita niya rin yun. Ngunit hinayaan ko na lamang na mag-usap-usap sila, Kapitan. Dahil ang mahalaga ay napigilan na ang pagkahawa ni Kadyo. Papagaling na siya at magbabalik na siya sa normal. Higit na mas mabagal ang paglalakbay namin ngayong pauwi. Ngunit wala pa rin patid ang usapan nila Kapitan at nila Tatay. Hanggang sa nakarating na kami sa aming baryo. Paparating pa lamang kami ay nakakita na kami ng marami-raming tao na nag-uumpukan sa labas ng bakuran nila Kapitan. Bakit? Bakit maraming tao? Anong meron? Tanong kaagad ni Kapitan sa amin. Oy, Kapitan, baka may sinakulo. Sambit pa ni Mang Ambo. Anong sinakulong sinasabi mo dyan, Ambo? Hindi naman mahal na araw ngayon Baka ka may sarsuela. Sagot pa ni Mang Berting. Paano magkakaroon ng ganyan Malayo pa ang piyesta sa atin. Walang ganyan-ganyan. Tugon pa ni Kapitan. Hanggang sa nakalapit pa kami ng husto. Patungo sa umpukan ng mga tao. Yun na sila, Kapitan Parating na sila, Kapitan. Sambit ng aming mga kababaryo habang sinasalubong kami ng mga ito habang nakasakay kami sa karitela. Kapitan! Kapitan! May nabalitaan kami, Kapitan. May kaganapan daw kagabi nangyari kina Mang Ipe at Aling Chiding. Biglang tanong pa ng iba naming mga kabaryo. Si Kadyo daw ay nawawala. Totoo po ba? Sambit pa ng isa. May nangyari daw kakaiba kay Kadyo. Dagdag pa ng isa. At dahil ako ang pinakamalapit sa mga paparating na mga tao, ay ako ang napapagtanungan ng mga ito. Hindi ko naman masabi ang katotohanan sapagkat baka maglikha ito ng takot sa aming mga kababaryo. Kaya nga lamang ay walang humpay ang kanilang katanungan sa akin. Paparating na kami mula sa kabilang baryo, pauwi dito sa amin.
habang kami papalapit, ay nakakita kami ng marami-raming tao na nag-uumpukan. At sa tingin ko'y nasa labas ito ng bakuran nila Kapitan. Bakit maraming tao? Anong meron? Anong meron? Tanong kagad ni Kapitan sa amin. Ay, Kapitan, baka may sinakulo. Sambit pa ng ambo. Anong sinakulo? Hindi naman mahal ang araw ngayon. Baka kamo, may nagaganap na sarsuela. Sagot pa ni Mang Berting. Paanong magkakaroon ng ganun eh? Malayo pang piyesta sa atin. Tugon pa ni Kapitan. At maya-maya pa'y may nakapansin na nga sa amin na paparating kami. Yun na sila Kapitan! Yan na si Kapitan! Sambit ng aming mga kababaryo. Habang sinasalubong kami ng mga tao. Habang nakasakay sila Kapitan sa karitela. At ako naman ay sa aking alagang kalabaw. Kapitan! Kapitan! May dabalitaan kami kagabi May kaganapan daw na nangyari kina Mang Ipe at Aling Chedeng. Biglang tanong ng aming mga kababaryo. Tama Kapitan, si Kadyo daw ay nawawala. Sambit pa ng isa. May nangyayari daw na kakaiba kay Kadyo. Dagdag pa ng isa. At dahil akong pinakamalapit sa mga paparating ng mga tao, ay ako nang tinatanong ng mga ito. Hindi ko naman masabi ang katotohanan, sapagkat baka maglikha ito ng takot sa aming mga kababaryo. Ngunit patuloy pa rin sila sa pagtatanong sa akin. Dahil doon ay kaagad na sumenyas si Kapitan. Hinahon lang muna tayo mga kababaryo. Mga kababaryo! Wala kayong dapat ikabahala. At kung hinahanap nyo sina Aling Chedeng at Mang Ipe, naririto sila at kasama ko. Si Kadyo naman ay eto at nakatulog lamang dahil sa pagod. Matanong ko na lang, ano bang kaguluhan ito? Tanong pa muli ni Kapitan. Kapitan, mangyari itong si Imang. May narinig daw kagabi na kaguluhan dyan banda kina Mang Ipe. Nagkakagulo daw. At talagang may hindi ka panipaniwalang pangyayari. Sambit pa ni Mang Goryo. Oo nga, Kapitan. Dinig pa noon ni Imang. Dinig daw niya. Parang hinahambalos daw yung mga dingding. At parang may nagwawala pa daw. Dagdag pa ni Aling Loling. At hindi lamang yung Kapitan. Ito pa kamo. May aswang daw dyan sa pamilya ni Mang Ipe. Kaya daw nagkagulo kagabi. Dagdag pa ni Mang Timo. Nang biglang sumagot si Mang Ipe. Walang katotohanan ang lahat ng mga yan. Hindi totoo yan. Hindi totoo yung mga bale-balita na yan. Kitang-kita nyo naman. Ito kami. Ito ang aking asawa. At ang aking anak na si Kadyo. May aswang mas amin. At isa pa kung aswang ang isa sa amin. Kaming pamilya. Makakalabas ba kami kahit tirik na tirik ang araw? Tugon pa ni Mang Ipe. Tama nga naman, Aling Loling. Mukha bang aswang yan si Mang Ipe? Tanong pa ni Mang Ambo. Maaaring si Kadyo mukhang aswang. Pero hindi yan aswang. Dagdag pa ni Mang Berting. Nang biglang magsalita naman si Kapitan. Makikisabat na nga sa inyong usapan Para lamang sa kalaman ninyo. Kasama namin si Mang Ipe. Halos magdamag. Sapagkat nanakit ang tiyan ni Kadyo. Totoong nagkaroon ng kaguluhan dyan sa kanila kagabi. Dahil yun ay may nakain na hindi maganda. Si Kadyo at nanakit ang tiyan. Namimilipit. Kaya baka iyon ang mga narinig ninyo kagabi. Kayo talaga Gumana na naman ang inyong imahinasyon. At yan na naman ang asosasyon ng mga chismosa dito sa ating baryo.
Walang katotohanan ang lahat ng yan. Sambit pa ni Kapitan. Matapos pa walang katotohanan ang mga kumakalat ng balita. Hindi naman pala totoo eh. Ito talagang si Imang. Kung ano-anong ibinabalita sa amin. Tugon pa ni Aling Luling. Kaya nga, hindi naman pala totoo. Naiwan ko po talagang gawain ko dun. Sana'y tinapos ko na lamang. Tugon pa ni Mang Timo. Yan! Tama yan! Ganyan nga ang gawin ninyo! Magsipag-uwian na lamang kayo. At gawin ang mga gawain sa bahay. Hindi yung makikinig kayo sa mga walang kapararakang tismis. Sambit pa ni Kapitan. At dahil doon ay naapuhap ka agad ang kung anumang usap-usapan at haka-hakang patungkol sa pagiging aswang ni Kadyo. Napigilan agad yun ni Kapitan. Muli ay nagpasalamat sa amin si Mang Ipe dahil dun. Lalo na kay Kapitan. Sa pagpapaliwanag sa aming mga kababaryo at upang maiwas din sa mga hindi magagandang usap-usapan ang pamilya ni Kadyo. Si Kadyo ay nananatiling tulog pa rin. Subalit, ayon kay Mang Isidro, ay ligtas na siya sa kapahamakan. At ang mahalaga, ay nalunasan ang kanyang pagkaaswang. Matapos yun ay nagsipag-uwian na rin kami. Magkasama kami ni tatay na umuwi sa aming bahay. Habang ako ay sakay-sakay ng aking alagang kalabaw. Pagkadating sa aming bakuran, ay sinalubong agad kami ni nanay at tinalakan si tatay. Saan na naman kayo nanggaling, mag-ama? Hindi niyo ba alam? Magdamag kaming nag-aantay sa inyo. Hindi kayo nag-iisip. Alala kami sa inyo. Lalo ka na, utoy. Sunod-sunod na pagtatalak ni nanay patungkol kay tatay. Ganito kasi yun. May nakakalaban kaming aswang dyan. At sa sobrang takot nito ni Islaw. Yan anak mo. Ay siyempre, bilang kanyang ama, ako ang nagtanggol sa kanya upang mapalayas ang aswang na yun. Talagang sinikap ko yun. Kaya, yun ang dahilan. Yun ang dahilan bakit nawala kami ng magdamag. Hindi ba, Islaw? Sabihin mo sa nanay mo. Tugon naman ni tatay. At sabay tingin sa akin na parang gusto niyang sang-ayunan ko ang kanyang mga sinabi. Dahil doon ay napatingin si nanay kay tatay. At tila naningkit ang mga mata ni nanay habang nakatingin lamang kay tatay. Ilang minutong nakaganon lamang si nanay. Nang maya-maya pa, ay bigla itong nagsalita. Utoy, gagawa ka na nga lamang ng kwento. Yung wala pang katotohanan. Ikaw, lalaban sa aswang? Kung sinabi mo na, sa sobrang mong takot, ay nagpaumaga ka. Malamang maniwala pa ako sa iyo Hindi yung gagawa ka ng kwento na, ni isa, walang kabahid-bahid ng katotohanan. Tugon pa ni nanay. Kung kaya't napatahimik na lamang si tatay. At biglang napatungo na hindi ko mawari. Ako naman ay lihim na napangiti dahil dun. Sapagkat niyang ganyang sitwasyon, yung pagtatalak ni nanay ay pang-araw-araw na sa amin yan. Ngunit bukod pa riyan, ay napapangiti ako sapagkat nakakaramdam ako ng galak. Sapagkat nakabalik kami ng matiwasay. Nakabalik kami ng maayos ni tatay. At ganun din si Kapitan. Si Mang Ambo. Si Mang Berting. Lalo na ang pamilya ni Kadyo. Nakakatuwang isipin na
Balik na ulit kami sa dati. Nakabalik kami sa aming pamayanan nang ligtas kaming lahat. At nalunasan din ang pagkaaswang kay Kadyo. Balik na kami sa dati naming gawi. At nakakatuwang isipin. At sa paglipas ng mga araw, naging panatag ang aming buhay sa baryo. Unti-unti na ring nawala ang usap-usapan tungkol sa kaguluhan dun kina Kadyo. Nanumbalik na rin ako sa aking gawain sa bukid, kasama ang alaga akong kalabaw. Makalipas lamang ang ilang linggo, habang pinapaliguan ko ang aking alagang kalabaw, tila may napansin akong naglalakad sa kabilang dako ng sapa. Dahil doon ay napalingon ako. Pagkatingin ko, ay naroroon ang matandang lalaki, yung nagbigay sa akin ng dasal. At naroroon lamang ito sa gilid ng sapa na parang may hinuhugasan. Kung kaya't agad-agad akong napatigil sa aking ginagawa at tinawid ang sapa upang puntahan kaagad ang matandang lalaki. Habang nakangiti, ay tinawag ko na yung matandang lalaki. Lo! 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 Magandang umaga po! Lo! Sigaw ko kaagad. Habang nasa kalagitnaan ako ng pagtawid ng sapa, ang matandang lalaki naman ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawa na parang hindi ako naririnig. Kung kaya't muli ko itong tinawag. Lo! Lo! Magandang umaga po. Maraming salamat po. Tawag ko pa. At dahil doon ay napalingon sa akin ng matandang lalaki. At bahagya itong ngumiti. Nang maya-maya pa'y biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. Islaw! 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 Anong ginagawa mo riyan? Dahil doon ay napalingon naman ako. Pagkatingin ko ay si nanay ang tumatawag sa akin. Hinahanap ako. Nang muli kong lingunin ang matandang lalaki, ay wala na ito sa kanyang kinaroroonan kanina. Bigla na itong naglaho. Niligid ko pa ang aking paningin sa kabilang gawi ng sapa. Subalit ni bakas ay wala na akong makita. Ano bang ginagawa mo riyan, bata ka? Kanina pa kita hinahanap. Sambit pa ni nanay. Halika nga, may utos ako sa iyo. Sambit pa ni nanay. Kung kaya't wala na akong nagawa pa, kung hindi ang sumunod na lamang sa utos. Kinagabihan nun, matapos kumain, ay nagpapahangin ako sa labas ng aming kubo habang nagpapaantok. Nang kausapin ako ni tatay. Islaw, alam mo hindi pa nga pala ako nakakapagpasalamat sa iyo. Mula nung nakalaban natin yung mga aswang. Anak, salamat . Nailigtas mo kami. Sambit pa ni tatay. Ay, tay, walang anuman po. At kahit sino naman po gagawin ho yung ginawa ko kapag nasa ganung kalagayan. Sambit ko pa. Sa bagay. Tama ka, Islaw. Tama ka. Kung sa bagay, ganyan din ako nung kabataan ko. Ako talagang tagapagligtas ng mga naaapi. Kung hindi mo na itatanong, Islaw napakaraming siga ang pinalayas ko sa baryo natin. Dahil yan sa kakaligtas ko sa mga naaapi. Bukod pa rin,
Ang dami kong pinalayas na aswang sa baryo. Tanong mo sa lolo mo. Mga 100 na aswang ang nakalaban ko at pinalis ko. 100! Sambit pa ni tatay. Dahil doon ay napamulagat ang aking mga mata. Ano ka mo, tay? 100 na aswang? Tugon ko. At biglang tumawa si tatay at humalakhak ito. O anak, 100. At mag-isa lamang ako nun. Binata pa lamang ako nun. Kaya hindi mo nakita. Ganun ako katindi dati. Hindi ko lamang yan ipinagsasabi kahit kanino. Baka sabihin napakayabang ko. Sambit pa ni tatay. Hindi ko tuloy malaman kung maniniwala ba ako sa mga pinagsasabi ni tatay o hindi. Nagpatuloy pa sa pagsasalita si tatay. Kaya nga lamang nung nag-asawa na ako, nung nakilala ko ang nanay mo, ay tinalikuran ko na ang ganyang buhay. Sapagkat sa pamilya na lamang nakatuon ang aking pansin. Dagdag pa ni tatay. Pero Wislaw, pinahanga mo ako sa iyong ipinamalas nung gabi na yon. Hinambalos mo ang malakas na aswang na yun at hinampas mo sa lupa. Sambit pa ni tatay. Ako naman ay nananatiling tahimik lamang sapagkat hindi ko pa rin malaman ang aking isasagot tungkol doon. Sapagkat sa pagkakaalam ko, ay ang napakalaking nilalang na yon na nagtataglay ng ulo ng kalabaw at katawan ng tao ang siyang may gawa nun at hindi ako. Nagpatuloy pa sa pagkukwento si tatay. Pero, alam mo Islaw, ganyan na ganyan talagang ginagawa ko dati. May isang beses ba, 10 aswang sabay-sabay na ginanyan ko. Sayang nga lamang at hindi mo yun nakita. Pero, matanong ko na nga lang Islaw. Paano mo nakuha yung ganung taglay na lakas? Napakalakas mo na. Tanong pa ni tatay. Dahil doon ay wala na akong magawa pa. At dahil si tatay naman ang aking kausap, mas maigi sigurong sabihin ko na sa kanya ang katotohanan. Tay, ang totoo po niyan ang may gawa po nun ay yung napakalaking nilalang na may ulo ng kalabaw at katawan ng tao. Sambit ko. Pagkadinig ni tatay nun, ay bigla itong tumigil sa pagsasalita at biglang tumawa. Puro ka talaga biro, Islaw. Biruin mo. Kalahating tao, kalahating kalabaw. Sambit pa ni tatay. Dahil doon ay napatahimik lamang ako. Bueno, Islaw. Malalim na ang gabi. Matulog na tayo. At sabay tapik ni tatay sa aking balikat. At saka bumalik na siya sa aming kubo. Nanatili lamang ako sa labas ng kubo at iniisip yung ginawa ni tatay. Mukha ba ako nagbibiro? Isa, totoo naman ang nakita ko ngayon Teka, ano nga bang tawag sa ganung nilalang? Yung kalahating tao at kalahating kalabaw. Tanong ko pa sa aking sarili. Buong magdamag na yun ay hindi ako makatulog
kakaisip patungkol sa nilalang na yun na kalahating kalabaw, kalahating tao. Ngunit lalo akong hindi makatulog nung sinabi ko yun kay tatay at pinagtawanan lamang ako na para bang lahat ng iyon ay likha lamang ng aking imahinasyon. Muli ay naalala ko iyong nakita ko yung matandang lalaki. Nakaramdam ako ng panghihinayang sapagkat nakita ko ng matanda nang bigla naman akong tinawag ni nanay. Sa ganun kabilis ay biglang nawala ang matanda. Biglang naglaho. Napaisip tuloy ako na maaaring hindi pang karaniwang tao ang matandang lalaki. Baka isa tong mahiwagang tao. At sa kakaisip ko, ay saka ko pa lamang din napagtanto na sa iilang beses kong nakita ang matandang lalaki, ay palagi ko itong nakikita sa may sapa. Dan palagi, hindi man sa iisang banda, ngunit dyan pa rin yun sa may sapa. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtungo na agad ako sa bukid upang maagang matapos. Pagkagawa ay agad na akong nagtungo sa sapa. Nagbabaka sakaling makita ko ulit ang matandang lalaki. Nag-abang ako dun. At habang nag-aabang, pinaliguan ko na ang alaga kong kalabaw. At pagkatapos nun, naligo na rin ako. Subalit wala pa rin ang matandang lalaki. Pinaliguan kong muli ang alaga kong kalabaw dahil sa kakaantay. Iyon nga lamang ay pasado tanghaling tapat na ay wala pa rin. Nakakaramdam na ako ng gutom. Ngunit mas pinili ko pa rin mag-antay. Hanggang sa nalipasan na ako ng gutom. Subalit wala pa rin akong nakikitang matandang lalaki. Ni kahit anino ay wala pa. Hanggang sa napilitan na lamang akong umuwi, ay hindi ko na nakita ang matandang lalaki. Habang pabalik sa bahay, ay nakasalubong ko naman si Kadyo. O Kadyo, magaling ka na ba? Maayos na ba yung pakiramdam mo? Tanong ko. Oo, Islaw. Maayos na ako ngayon. Nga pala, may mga pagkain akong ipinagbabawal sa akin. Pero ngayon, maayos-ayos naman ang aking pakiramdam. Tugon pa ni Kadyo. Mabuti naman. Magandang balita yan, Kadyo. Tugon ko. Siya nga pala, Islaw. Maraming salamat, ha. Salamat sa pagtulong niyo sa amin. Ikinuwento nila tatay at nanay ang hirap na pinagdaanan niyo kasama sila Kapitan at si Mang Berting at si Mang Ambo. Ganoon din kay Mang Utoy. Maraming salamat at tinulungan niyo ako. Sambit pa ni Kadyo. Ay, wala yun, Kadyo. Sino pa bang magtutulungan? Kundi tayo lamang na magkakabaryo. Sagot ko naman. Nga pala, Kadyo. Ano ba yung dala-dala mo? Tanong ko. Ito nga pala. Biko. Biko ito. Ginawa ni nanay. Pinapabigay bilang pasasalamat sa inyo. Nabigyan ko na siya ng kapitan.
Nabigyan ko na rin sila Mang Ambo at Mang Berting. Ngayon naman para sa inyo ito, Islaw. Sambit pa ni Kadyo. Dahil doon ay nagpasalamat na ako at naglakad na kami pa uwi. Ngunit patuloy pa rin ang kwentuhan namin ni Kadyo. Nang bigla itong may naikwento. Alam mo, Islaw, hindi ba't nagpabalik-balik pa kami noon kay Mang Isidro upang magpagamot? Alam mo ba may pagkakataon na kamuntikan pa kaming maligaw papunta dun? Ang sabi daw ay baka napaglalaruan kami ng tikbalang. Sambit pa ni Kadyo. Nang marinig ko yun ay muli kong naalala iyong nilalang na nakita ko. Iyong kalahating kalabaw at kalahating tao. Dahil dun ay ninais kong tanungin si Kadyo. Kaya nga lamang, baka pagtawanan din ako nito, nakagaya ng ginawa ni tatay. Pero hindi na bale. Si Kadyo naman na yan eh. Madalas naman niyang ginagawa yun sa akin. Kadyo, hindi ba ang tikbalang yung kalahating tao at kalahating kabayo? Tanong ko. Tumango naman si Kadyo. Oo, yun nga ang tikbalang. Tugon nito. Kadyo, may alam ka ba na kalahating tao at kalahating kalabaw din? Tanong ko. Baka ikaw yun, Islaw. Kamoy kalabaw ka kasi. Mukha ka na rin kalabaw. Sambit pa ni Kadyo. Puro ka namang biro eh. Dapat nga hinayaan na lang kitang kainin ng aswang eh. Sagot ko. Tawa naman ng tawa si Kadyo sa sinabi kong iyon. Nang maya-maya pa'y nagsalita muli si Kadyo. Pero Islaw, may narinig na ako na ganyang kwento. Sa pagkakatanda ko, narinig ko yan sa isa kong lolo. Sa yung tsuhi ni tatay. Marami kasi siyang alam sa mga ganyang bagay. Yung mga kababalagan ba? Kwento pa ni Kadyo. Talaga ba? Tugon ko na lamang. Oo, Islaw. Ang nangyari kasi, nung binata pa lamang daw ang lolo ko na yun, bigla daw yung nawala. Nawala siya ng mga ilang araw. Hinanap daw siya ng hinanap. Hanggang sa makita na lamang ito, nasa kwarto lang pala. Sa pagkakakwento ni lolo, may nakita daw siyang nilalang. Kalahating kalabaw, kalahating tao, at iyon ang kanyang sinundan. Sinundan niya lang daw, hanggang sa nagulat na lamang siya. Nung pagkalingon niya ay ilang araw na pala siyang nawawala. Kwento pa ni Kadyo. O ganun ba? Ibig sabihin yan, totoo ang ganung klaseng nilalang. Sambit ko. Yun ang kwento ni lolo. Pero syempre, naniniwala ako sa kwento ni lolo. Pero kung gusto mong puntahan, Islaw, pwede natin puntahan yung lolo ko. Sambit pa ni Kadyo. Maganda yung naisip mo niyan, Kadyo. Kaya lang, hindi ba nakakaya sa yung lolo? Tanong ko. Hindi naman. Matutuwa pa nga yun si lolo sapagkat binibisita ko eh. Kaya nga lang, malayo talaga yung bahay nila lolo. Tugon pa ni Kadyo. Bakit saan ba nakatira yung lolo mo? Tanong ko. Malayo eh. Mga 2 baryo pa mula rito. Sagot pa ni Kadyo. Pagkabanggit nun ni Kadyo, bigla akong naalala na parang kasing katulad din yun nung nangyari sa amin. Nung napunta kami sa malayong baryo na kung saan nakita ko yung nilalang na yun. Sa unang pagkakataon,
At nawala din daw ako ng ilang araw noong mga panahon na yun. Sige, kahit malayo, puntaan natin, Kadyo. Sambit ko pa. Areglado yan, Islaw. Siguro sa makalawa, maaari na tayong pumunta dun. Sambit na lamang ni Kadyo. Kaya lang, Islaw. Bakit ka ba naging interesado bigla sa mga ganyang bagay? Nakakita ka na ba ng ganun? Biglang tanong sa akin ni Kadyo. Bigla naman akong natigilan sa katanungang iyon. Hindi ko tuloy malaman kung sasabihin ko ba kay Kadyo yung totoo o magdadahilan na lamang ako. Ngunit kaibigan ko naman yan si Kadyo at mapagkakatiwalaan si Kadyo. Kaya naisipan ko na lamang sabihin. Alam mo kasi, Kadyo, nakakita kasi ako ng ganyang nilalang. Ng kalahating tao pero napakalaki nilalang, sagot ko. Talaga ba, Islaw? Anong itsura nung nakita mo at saan mo nakita? Tanong pa ni Kadyo na punong-puno ng pagiging mausisa sa katanungan. Pangalawang beses ko na itong nakita. Yung huling pagkakataon, yung pinagamot ka namin kay Mang Isidro. Naroroon ang nilalang na yun. Ang laki ng katawan. Hindi pang karaniwan. Pero kagayang-kagaya talaga sa tao. At nagtataglay ito ng ulo ng kalabaw. Kakaiba din ang kulay ng kanyang balat. Nakakamangha ang kanyang kanyuan. At pag huminga, parang may kung anong bagay ang bumubuga mula sa kanyang ilong. Sambit ko. Biglang namilog ang mga mata ni Kadyo. Ganyan na ganyan nga, Islaw. Ganyan na ganyan din yung pagkakakwento ni Lolo sa akin nung nakita niya ang nilalang na yon. Tugon pa ni Kadyo. Talaga ba? Yan ang dahilan kung bakit nais kong makapunta sa iyong lolo, Kadyo. Gusto kong itanong yung tungkol dyan. Dahil nung sinabi ko kasi ang bagay niyan kay tatay, pinagtawanan lamang ako. Kaya gusto kong malaman kung may iba pang nakakita o baka imahinasyon ko lamang. Sambit ko pa. At saka nagtungo na kami sa amin upang ihatid ni Kadyo ang daladala nitong bigo. Magandang araw po, Mang Utoy. Bungan di Kadyo kay tatay pagkadating sa amin. O Kadyo, mukhang maayos ka na. Hindi ka na mukhang aswang. Biro pa ni tatay. Opo, Mang Utoy. Maayos na pong pakiramdam ko. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Ito nga po pula't ipinapabigay ni nanay bilang pasasalamat po sa inyong pagtulong sa amin. Tugon pa ni Kadyo. Nako! Nag-abala ka pa. Wala nga naman yun. At maraming salamat dito lamang wala bang panulak man lamang dyan. Sambit pa ni tatay. Dahil doon napatingin na lamang ako kay Kadyo. Ayos din naman ito Maraming salamat dito, Kadyo Pakisabi kay Aling Cheding, masarap ang pagkain. Tugon pa ni tatay. Siya nga pala, Islaw. Dumaan dito si Namang Angbo kanina. At hinaharap ka. Dagdag pa ni tatay. Bakit po, tay? Ano pong bang sabi ni Kapitan? Tanong ko. Naimbitahan daw ang ating barangay na lumaok sa karera ng kalabaw diyan sa may kabilang baryo. Kung sino raw ang nanalo sa karera ngayong taon, ay siya ang ipapadala bilang representante ng ating baryo. Sambit pa ni tatay. Kailan daw po kaya yun? Tanong ko.
Sa pagkakaalala ko sa makalawa na raw. Sa makalawa na gaganapin yun. Sambit pa ni tatay. At tiyempo naman na yun din ng araw. Napupunta kami sa lolo ni Kadyo. Islaw, mukhang hindi tayo matutuloy sa pagpunta ko ng lolo Sambit bigla ni Kadyo. Baka maaari nating pakiusapan si Kapitan na ibang kalabaw na lamang ang isali sa karera. Mungkahi ko. Si Kapitan ang tanungin natin pagdating dyan. Tugon naman ni Kadyo. Dahil doon ay agad-agad kaming nagtungo ni Kadyo kina Kapitan upang itanong ang nasabing bagay. Pagkadating namin kina Kapitan, ay agad kaming nakita nito. Islaw! Buti naman at naparito ka na. Bungad ka agad sa amin ni Kapitan pagkakita sa amin. Magandang araw po, Kapitan. Bati naman namin ni Kadyo. Nasabi na ba ni Mang Utoy ang pinapasabi ko? Tanong ni Kapitan. Yung patungkol po ba sa may karera ng kalabaw? Tugon ko. Iyon na nga, Islaw. Iyon na nga yun. Mabuti naman at nasabi na pala ni Mang Utoy. Sapagkat hindi tayo maaaring hindi makapunta doon. Dahil ang nag-imbita sa akin ay ang aking pinsan. Ipinagmamalaki niya at ipinangangalandakan pa niya ang kanilang kalabaw na wala doon makakatalo. Siyempre naman, hindi ako makakapayag ng ganong kahambugan. Kaya pupunta tayo doon at pakakainin natin ng alikabok ang kanilang kalabaw. Hindi ba, Islaw? Sambit pa ni Kapitan. Nais ko lamang kong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang, Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao, Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, Weste Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po